Kaya po tayo ay mabisita. Praise the Lord. Binubukan lang yung church sa akin, nagigilin ko na. Okay, praise the Lord. Nakakaramdam po ko ng pagod. Tunay, talagang napakalaga yung magpapahinga para may lakas tayo sa araw po ng linggo. Parang siya ako po, pero so yes, tayo po yung papakulo sa tema natin, do you know Him, do you know God? At usogyo ay alam nyo, ako'y galing sa Pilipin yung Friday. Ako'y nahiyaan mo magsalita sa kanilang special gathering na celebration ng Father's Day. At ako'y nagpahagi na nagsalita ng Diyos. At siya at aking pong ipapahagi sa inyo. Pero okay mag-alala, dito ba kayo pupusin na napinigin? Okay? At yes, isang ating text nito ngayon, ang mula po sa Matthew chapter 7, verse 11, ang pamagandang Bisaya natin pahagi sa inyo, a father and the father. A father and the father. Let me just read it again. Matthew chapter 7, verse 11, kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit, bibigyan niya yung mabubuting bagay ang sino man humihiling sa Kanya. Ito sa salita ng Panginoon, pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa libong gawain, pagsasanay para sa matuwid na pagkukuhay, upang ang lingkod ng Diyos, ang anak ng Diyos, ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Kung makasabi sa iyong katabi, pamati. Yan. Ang binasa po natin, ay bahagi ko ng mga binika ng Panginoon, known as the Sermon on the Mount. From Matthew chapter 5 to Matthew chapter 7. Yes, basically, ang tinuturo ng Panginoon Jesus dito ay kung paano dapat tayo mamuhay bilang mga anak ng Diyos, bilang mga mananampalataya sa buhay na ito. So, you should, kung gusto ninyong i-assess, i-evaluate yung buhay ninyo bilang anak ng Diyos, paano kayo namumuhay sa mundo ito bilang mananampalataya, I strongly suggest basahin ninyo ang Matthew chapter 5 to Matthew chapter 7. And see yourself, how do I look like? Dito sa mga sinasabi ng Panginoon on the Sermon on the Mount. Yes, we have to evaluate, to examine ang ating pong buhay, pananampalataya. At sa ating pong text, at pinaka-context na is about praying. If you have your mabuting balita Biblia, makita natin po na mayroong subtitle, humingi, umanap, kumatok. Okay, ask, seek, and knock. And again, if you will read the whole Sermon on the Mount, mapapansin ninyo, maraming ulit na binanggit o sinabi ng Panginoon, nagsalita ang Panginoon patungkol sa pananalangin. Pananalangin. Kaya nga po talaga, ang panalangin ay buhay ng mananampalataya. Buhay ng mananampalataya. But believe, bilang bahagi po, ang Sermon on the Mount, kung saan binanggit ng Panginoon ang pananalangin. Chapter 5, verse 5 to 8, kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulan sa mga mapagtuparin. Mahilig silang manalangin, lalakatayo sa mga sinagoga, sa mga kanto upang makita ng mga tao. Tandaan ninyo, ilagay na nila kanilang kanilang. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong sugid at sa ramong ko, sa kapanalangin sa iyong Ama na hindi mo nakikita at ang iyong Ama na nakakakita ng ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay sa iyo ng ganang. And then sa verse 16 to 18, about pag-aayuno, of course, sa pag-aayuno, nandun po ang pananalangin. Verse 16, kapag kayo nag-aayuno, huwag kayo magpumalungkot, tulad ng mga mamagulwali, hindi sila nag-aayos sa sarili upang mapansin ng mga tao na sila'y nag-aayuno. And then, sa chapter 7,
Verse 7 to 8. Humingi kayo at kayo bibigyan, humanap kayo at kayo'y makakatagpo, pumatok kayo at kayo'y pagbubuksan, sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap, ang bawat humahanap ay makakatagpo, at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Yes, ito po ay pananalangin. Ako po, again, no, ang buhay pananampalataya ay buhay pananalangin. Okay, pakita nyo nga sa pakisabi nga sa iyo sarili, pray always. No, laging manalangin. Remember, tinanong the Prince of Preacher, no, si Charles Spurgeon, tinanong siya kung ano mas mahalaga, inhale or save. No, ang sagot niya, ano mas mahalaga, ang manalangin o pagbulit-bulit na salita ng Panginoon, kaya naging doon, ay tanong, ano mas mahalaga, inhale or save? If you want to know, try niyo matulog na nag-i-inhale lang. Walang exhale. Okay? O kaya tanongin niyo si Kelvin, no? Kung nasubukan niya ng tumakbo ng 21 kilometers na puro exhale lang. Try mo, kung makatulog ng kilometers. Exhale lang. No? So, both are important. Ang manalangin at pagpupay-pupay ng salita ng Panginoon. And so, inhale, exhale, kapatid. Inhale, pray. At yes, magulay-gulay ng salita ng Panginoon. You will observe it po, as you read Matthew chapter 5 to Matthew chapter 7, meron laging nababanggit na dalawang bagay para ipagkumpara ang Panginoon. And here in our text, meron siyang dalawang bagay na pinagkumpara. Ang isang ama at ang kanyang ama na nasa langit. Again, kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, sa ama, gaano pa kaya ang inyong ama na nasa langit? Ang ama na nasa langit. So, dalawang utos lamang po nga yung ipahagi. Una po, ang isang ama. Or a father. Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak. Ngayon, makita natin, yes, hindi kilala ng Panginoong Yesus ang pagkakaroon ng mabuting kalooban ng isang ama. Yes, sa harapan ng Diyos, ang lahat ng tao ay makasalanan. Wala kamugin, wala kahit isa. Yes, kinikilala rin ng Diyos na may mabuting kalooban ang isang ama para sa kanyang anak. Amen? Kinikilala ko ng Panginoon. Kaya ako sa lahat ng ama na narito, pari mo narinig sa atin. Palagi ko, if you just be honest, naniniwala kayo sa sabihin ko, na yes, may magandang kalooban dyan sa iyo, para sa iyo. Dahil maaaring isipin ng pangamalan mo, sana iba na lang ang dati ko, o sana ganito ang dati ko, o sana ganito ang dati ko, o tatay ko, mayroong mabuting kalooban ng bawat ama sa kanyang anak. At yes, kahit ang isang hindi mananampalataya, ay mayroong mabuting kalooban para sa kanyang anak. Look at Matthew chapter 5, kung na tayo mapapasa sa Sermon on the Mount. Verse 46 to 47. Kung naman hindi natin mapapabasa ng may ama na binanggit dito, verse 46 to 47, Matthew chapter 5, kung ang mga minamahal, kung ang mga nagmamahal sa inyo, ang siya lamang inyong mamahalin, anong gamitin pala inyong maasahan? Hindi ba ginagawa rin yan ang mga maniningin ng buwis? Verse 47, at kung ang mga kapatid lamang ninyo ang inyong binabati, anong ginagawa ninyo higit kaysa iba? Hindi ba ginagawa rin yan ang mga hindi? O yung mga gentle mo na tinutukoy mo dito ng Panginoon, hindi lamang tinutukoy sa hindi Hudyo, kundi unbeliever. So sinasabi ni Lord dito, kausap niya ang kanyang mga alagad, and yes, the word crowd there, nakakarinig din, ang kanyang pangangaral na sinasabi niya, kahit ang mga di mananampalataya, nagmamahal sila sa kanilang mga magulang. Kahit ang hindi mga mananampalataya, nagmamahal sila sa kanilang mga kaibigan. At minsan pa nga, kung magbuhay sila ng buhay, di ba? Yung mga gang, di ba? Mga prank, talagang buhay sila. Kung sabi ng Lord, ginagawa rin nila ng deliver.
So, makikita natin, ang Diyos mo ng Biblia, talagang kinikilala rin. Talaga na mayroong kabutihan ko ang bawat ama sa kanyang anak. Kasi sa ating pong Just Read sa Matthew chapter 5, makikita natin, really, God wants sa kanyang mga anak, ang mga mananampalataya, ay talagang magigigit pa ng mabuti kaysa sa mga hindi mananampalataya. Dapat tayo talagang nag-exit. Kaya mga kabataan ng Kristiyanos sa school, dapat kayo yung best in character, hindi kayo yung pasaway. No? Dapat kayo yung best example. No? Kaya hindi kami mga tatay sa trabaho, sa mga kaibigan namin, because ang sabi ng Lord, ginagawa rin niya ng mga dimana ng palataya. I want you to be perfect, just as your Father, He is perfect. And so again, evaluate yourself, ask yourself, paano ko nalibag sa hindi mananampalataya? Kasi kahit ang hindi mananampalataya tatay, nagmamahal sa kanya. Kahit ang hindi mananampalataya kaibigan, nagmamahal sa kanya kaibigan. Kaya sinasabi ng Lord dito, na gumagawa niya ng mabuti sa kapwa niya, sa mahal niya sa buhay, ang hindi mananampalataya. So meron po pagkilala ang Lord. Verse 9 and 11, verse 9 and 10, bibigyan ba ninyo ng bato? Chapter 6, ang inyong anak kapag siya'y humihingi ng tinapay. Bibigyan ba ninyo siya ng ahas kapag siya'y humingi ng isda? So may pagkilala ang Diyos ng Biblia ng isang tatay ay meron mabuting kalooban para sa kanyang anak. Remember the fifth commandment. When we just read the verse chapter 6, verse 1 and 2, mga anak, sundin ninyo inyong mga magulang alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong mga ina. Ito ang unang utos na may kalapit na pangako. Magiging magandang mahabang buhay sa lupa. Paalala sa lahat ng mga anak. Ang utos po ito ay hindi po utos ng magulang. Ito po yung utos ng Ama natin na nasa langit. Hindi po ito utos ng tatay mo. Hindi po ito utos ng daddy mo. Hindi po ito utos ng papa mo. Ito yung utos ng Ama natin na nasa langit. So again, ipagkilala po ang Diyos sa kabutihan ng isang ama sa kanyang anak. Alala ninyo, mayroong dalawang nanay, no? Nagulog kay Haring Solomon. Both of them claiming na yung isang bata, yung isang baby, ay anak nila. And so, ang ginawa ni Solomon, no? Patingin na lang sa dalawa yung bata, at bigyan sila ng isang biyak. Pero yung isang nanay, sabi, ang isang nanay, umayag, sige po, patingin na lang. No? Kalahati kami. Yung isang nanay, huwag po, awa mo kayo. Ibigay niya lang kung yun siya sa kanya, yung bata, huwag lang mamatay ang bata. Alam natin ang story, habang binigyan niyo sa loob ng bata, doon sa nanay na ayaw bigatin ng bata. Si Solomon ay tatay. So unawa niya, alam niya, na mayroong mabuting kalooban ng bawat tatay, nanay, magulang para sa kanya anak. But yes, lungkot, may mga anak, ito naman ang minsan madalas ay hindi lang tahan ang nararapat at ang kanilang magulang. Ngayon, no? Bago mangyari ang pangyayari ito, babasahin natin yung previous verse sa unang hari chapter 3, si Solomon, he was asked by God, ano gusto mo? Pag manalangin siya, hindi siya ng karunungan. Sa mga tatay, araw-araw tayo humingi ng karunungan sa Diyos. Kaya yung may tatay, hindi yung madali pa yung tatay. Kaya sa pag-aasar, pagkailan. Ako'y naniniwala na bawat ama, ina, magulang ay may mabuting kalooban para sa kanyang anak. Kaya lang minsan may mga tatay talaga hirap na hirap magpakita labas ng bakit nila. Let's try. May namang mga anak, please. No? May kanya-kanyang abilidad ng mga tatay.
So do not demand what is not in your father. May tatay, no, ang love language na may tama, no, ang service, may mga tatay, love language nila, nagagaya musika, na parang teddy bear, no? May mga tatay naman na parang tuod lang, ang lang sa pinipilit, pero subukan mo saktan ang anak ko. May mga ganun. But isang katiyak, bawat tatay, mayroon po ng kalooban. At napakapanat inyong mga anak, dahil yung tatay mo, hindi ka basta-basta tatay. Anak ng Diyos yan. Because He is a believer. Yung mga tatay, opo, I do believe, hindi pinakamabuti, kundi natanging mabuting may bibigay dito sa inyong mga anak, ay talagang sila ay dalhin sa Panginoon. Na sila ay makarinig ng mabuting balita, na sila ay maging mga mananampalataya, na sila ay maging may takot sa Diyos. Kaya ako napagalaga ko ang banal na kasulatan. Maalala ninyo, remember si Cornelius, how long describe Cornelius, mabuting tatay siya, sumasamba sa Diyos kasama ang pamilya niya, tumutulong siya sa mga nangangailangan, araw-araw siya nananalangin. Pero napakita ang kaya ng Diyos sa kanya, Cornelius, susubo ka ng tatlo, tawagin mo si Peter para marinig mo ang kaligtasan, makarinig mo kung hindi balita na magiligtas sa iyo. Kaya kung wala po puti, kumain natin bigay sa pamilya natin, hindi mo puti balita. Let me just read to refresh our mind. In Acts chapter 11, verse 11, nang sandali yun, dumating sa bahay, naguluyan po si Pedro ng sasalita. Ang kaharap niya dito ay ang kanyang pong kapwa mga Hudyo. And some mga Pharisees kasi sinisita siya, bakit siya nakipumasok sa isang higpit. Chapter 11, simula verse 11, nang sandali yun, dumating sa bahay, nagtuluyan ko ang tatlong lalaking sinugo sa aking buwan sa Caesarea. Sinabi sa akin ng Espiritu na sumama ako sa kanila kahit sila yung mga hindi. Sumama rin sa akin ang aking mga kapatid na ito at pumasok kami sa bahay ng Cornelio. Isinalaysay niya sa akin na nakakita siya ng isang anghel na nakatayo sa loob ng kanyang bahay at sinabi raw sa kanya, magdala ka ng mga suko sa hopa at pasundo si Simon na tinatawag din Pedro. Listen to this, verse 14. Ipapahayag niya sa iyo ang mga salita na kinakailangan mo upang ikaw at ang iyong sambahayan ay maligtas. Yes, kinikilala ng Diyos ang kabutihan loob ng isang ama kahit hindi mananampalataya para sa kanyang anak. Pero hindi po yun ang kaligtasan. Walang maliligtas kahit pinakamabuting ama sa buong mundo. Siya pa ang tumanggap ng best father of the world kung wala siyang pananampalataya sa Panginoong Jesus. Ano siya atin? Again, he is a Roman soldier, kapitan, naganda ng buhay niya, may status sa buhay, mabuti ang kanyang reputasyon, pero sabi ng Lord, no. Kailangan mong marinig ang mensahe ng kaligtasan para maligtas ka at ang iyong sambahayan. Kaya wala akong mabuting bagay na bibigay tayo sa ating mga anak kung hindi natin po magagala na mabuting kaligtasan nila at patuloy natin ang marami. Sabi ko sa pangalawang puntos, ang ama, the Father. Again, kung kayo'y masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaan pa kaya ang inyong ama na nasa langit. Bibigyan niya ng mabuting bagay ang sino nga humihingi sa kanya. So, kaya kita natin yung pagkukumpara. No, sa isang ama, na yes, may mabuting kalooban. Ang kasalanan sa harapan ng Diyos. Kaya sa nagal ama, ang ama na nasa langit. Again, ika-observe ko, lagi kong meron kong pagkukumpara. Diyos o kayamanan, chapter 6, verse 24. Makikot at maluwang na pintuan, chapter 7, verse 14. Dalawang uri na nagtayo ng bahay, chapter 7, 46-49. Sipat-sipatin mo ngayon kung kami mo, ano kaya si Lord? Dalawang uri na nagtayo ng bahay. Yes, here's a comparison. Ito ang ama, isang ama. Here is the Father.
ang Ama na nasa langit. Mga tatay, kung nais po natin hindi pa paging mabuting tatay, ang tularan natin ay ang ating Ama na nasa langit. Marahil, isipin natin, Pastor, ayaw nga na ako maging makadiyos ako eh. Okay daw ako eh. Maghirap kaya yung tatay ko na nagpapakadiyos. No? I mean, yung karakter natin, yung nagdudus-dusa sa loob ng bahay. Well, kung ayaw niya, una, never mind kung ayaw niya. Dahil ito ang kalooban ng Diyos. Ngayon kayo sa tatay, ang ating undaran ng ating Ama na nasa langit. Pangalawa, yes, ito ang pinakamabuting magagawa natin sa ating mga anak. Kasi sa mabuting magagawa natin sa ating mga anak, ay tayo kung maging mga Diyos na tatay. And you may ask, Pastor, mahirap niya? Diyos talaga, tutularan namin? Tutularan natin bilang tatay? Sino makakagawa niya? Well, wala. We can never be. We will never be. Wala ka walang tatay ang perfecto makakasunod perfectly sa Diyos. But yes, ito ang kalooban ng Diyos na tayo'y maging tulad ng Ama na nasa langit. Remember 1 Peter chapter 1, unang Pedro, kabanatang 15. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. So to be a father, let us be like our Father in heaven. Magpakabanal. Verse 16, sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Hindi natin perfectly matutularan ng Diyos. Alam niyo yun. No? But yes, ito ang kanyang kalooban. Tayo maging katulad ng Ama. John chapter 13, hindi siya nagsasalita. Juan, kabanatang 13, bilang katutunabat. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Magmahalan kayo. Kung paano kayo minamahal, hindi naman magmahalan kayo. Hindi ko sinabing magmahalan kayo katulad ng pagmamahalan ng mundo. Hindi katulad ng pagmamahal ko sa inyo. So our model, our example is God. Hindi natin kaya gayahin perfectly. Pero yes, kaya natin gayahin sa tulong ng Diyos unti-unti. Amen? Pag tinanong ko kaya yung mga anak ninyo, gusto yung mga tatay nyo, nagbuka na bang Jesus? No? Mas makadiyos na ba kaysa 1 year ago? Or, Pastor, nag-maintain ka. The same, yesterday, today. So, tawa ko rin. No, we cannot follow the Lord perfectly. And so, we strive to grow, not to be a better father, and become a better like our Father. Efeso, kabanatang 5, Ephesians chapter 5, verse 1 to 2. Efeso 5, 1 to 2, yamang kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos. May taas na kamay ng mga anak ng Diyos. No? Yan pala, kaya pala. No? Yamang kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos. Kung sabi, tularan ninyo siya. So we can say, ito, ang hirap naman ang assignment namin, kaya tutularan namin. Hirap na hirap na nga kami magpakayos, tapos tatasan pa namin ang standard namin. See, ang Lord ay hindi ko nagbababa ng standard. Hindi katulad ng tao, di ba? Dati, hirap na tigilan ng pagsusugal, di realize na sugal. Wala na, gusto na lang yung lahat ng partner. O sige, open na ang partner. Wala na kasal-kasal. No? Gaya na lang mga bata, wala na nasa loob ng bahay dati, alas 6 ng gabi ngayon, alas 6 na umaga na, papasok pala ng bahay. Sige, so pasama, di ba? Pero kapag ang standard natin si Lord, saan pupunta? Hindi pa pabuti ng pabuti. Pero kapag mundo ang pinularan natin, dahil mundo ay hindi, masyado kayong mahigpit, masyado kayong ganito, masyado kayong ganyan, wala pa kayong sa langit. Pero itong kung sa amin, ng Diyos, mangyari yung kalooban dito sa lupa, gaya natin sa langit. Yaman kayong mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya.
mamuhay kayo ng may pagmamahal tulad ni Kristo. Imagine ninyo kung gaano masarap na yung nagmamahal sa iyo, minamahal ka katulad ng pagmamahal ni Kristo. Diba? If you see yourself, I fall short, hindi pa ganoon, so, you better strive more. Remember yung kung I-assess myself, no? Kung 10 years kami ng asawa, I'm good, hindi ako, maalala ko si Dr. Gensel, ano na yan? So, I'm good, kasi hindi na ako tulad dito dyan, nananong pa, ako man, kahit ko, hindi ko nagagawa, no? Hindi mo na ako nagkakagawa, madalas, hindi mo binukulat, ako ko, pero pumunta ako sa Biblia. So I should love my wife the way God loved the church, the beginning of his life. So I should strive more. I should be a better husband. So kung lahat tayo ganito thinking natin, hindi pa ako perfect na Kristiyano. So I will try more. Hindi pa ako perfect na tatay. I will try to be better. Hindi pa ako perfect na nanay. I will try to be better. Hindi pa ako perfect na anak, I will try to be a better anak. Hindi pa ako perfect na Kristiyano, I will try to be a perfect na Kristiyano. Hindi, lahat tayo, pausap. May naiiwan na lang ng konti, pero mapapansin natin, pausap. Kasi ang ating puso, pausap. Pero kung tinitingnan tayo sa dilim, kailangan, sa beses na ako nag-pray. Hindi ako nag-pray. Pero hindi mo, wala akong Bible, pero may Bible naman ako sa laptop o sa cellphone. Ito nga, hindi lang ako dyan yan. So, pagpapagsa tayo, kung para tayo kung mga sa isa't isa. Romans chapter 8, verse 29, sapagkat sa ulan mula pa'y alam na ng Diyos kung sino magiging kanya at ang mga pito'y pinili niya, listen, upang maging katulad ng kanyang anak. Hindi mo pa maging katulad ni pastor, ni elder, ni sister, ni president, ni chairman, ni co-chairman, kundi katulad ng kanyang anak. Si Jesus ang ating pong model. Again, imagine that life. Imagine yung buhay ng asawa, yung buhay mag-ama, buhay mag-ina, buhay magkapatid, buhay magkaibigan, buhay mag-boyfriend, mag-girlfriend. Kung ganito ang thinking natin, I want to be more like Christ. Extra challenge, yes. Ito kalooban ng Diyos. Kaya mayroong salita ng Diyos, may espiritu ng Diyos, yes, may kapatiran. Yung magpapaalala sa ating isa. Ano po sabi sa verse 11 sa uling paagi? Ang inyong ama, daan pa kaya ang inyong ama na nasa langit. Opo, ang ama namin ito ay ang Panginoon sa sulang bakit ng Diyos Ama, at yan siya ay nasa langit. Napapansin din po niya sa Sermon on the Mount, may ilang ulit na binanggit ng Panginoon Jesus, ang inyong ama na nasa langit. Matthew chapter 5 verse 16, Matthew chapter 5 verse 48, maging ganap kayo dahil ang inyong ama na nasa langit. Matthew chapter 6 verse 1. Matthew chapter 6 verse 26, ang ninyong mga ibon, hindi sila nagtatanim ng mga animal, kaya hindi mo sa kamali, ngunit pinapakain sila ng inyong amang nasa langit. Inyong amang nasa langit na nagpapahayag ng Diyos ay mga pangyarihan sa lahat. Siya ang kataas-taasan, sa kanyang kapamahalaan, ang kapangyarihan. Kaya nga siya ating sinasabi. Hindi lang siya Panginoon, kundi Panginoon. How is the thinking ng mga tatay? Huwag napapiladaman lang sa inyo ng mga anak ninyo na kayo'y Panginoon naman. No? Bigay lang sa anak. Di ba? Hindi rin maganda. Yes, no? May good day ng mga tatay na nakakapagbigay sa mga anak. Pero pag pinaramdam lang ninyo sa mga tatay ninyo, mga anak mo, na ang tatay ninyo ay Panginoon lang.
Huwag naman. Dahil ang Bible sabi, honor them. Honor your father, honor your mother. At yes, ang Panginoon ay hindi Panginoon lang. Siya ay Ama na nasa langit, makapangyarihan sa lahat. Sinasamba, Ama namin nasa langit, sambahin ang ngalan mo. Pero dahil madalas ang isa, yun natin inuwi ng Diyos. Panginoon. Walang paglilito, walang pagsunod, walang pagsisikap at bigyan siya ng tungkol. Pero pag may kailangan, kahit lumuhod. Pag may kailangan, kahit tumakbo. Pero pag nakuha niya yung kailangan, yan. Again, verse 11, may maaaring bibigyan niya ng mabubuting bagay ang sino mang humihingi sa kanya. Kung sino pang po ito, hindi mo ito tinutukoy lahat ng tao, hindi ang sino man na kanyang anak. Ang lahat ng tao ay nilalang ng Diyos. Ano siya amin? Ang lahat ng tao ay nabubuhay dahil sa Diyos sa pamamagitan ng Diyos. Ano siya amin? Ang lahat ng tao ay pinatamasa ang kabutihan ng Diyos. Nagkasabi niya sa sermon ng Tamang, pinapaulan niya, pinapaksikat niya araw sa masama at sa mabuti. Yes, ang lahat ng tao ay kapwa natin. Regardless kung anong kalagayan niya sa buhay, paniniwala niya, sila ang neighbor natin. We are neighbor. At utos ng Diyos lang ng neighbor as well as yourself. But, hindi lahat anak ng Diyos. Hindi lahat anak ng Diyos. Hindi lahat mayroong relasyon sa Diyos na father and son relationship or father and daughter relationship. Tinanong mo lang sa bibig ng Panginoon sa Matthew chapter 12. Mateo, kabanata ng 12, verse 46 to 50. Mateo 12, 46 to 50. Habang si Jesus ay nagsasalita sa maraming tao, dumating ang kanyang ina at mga kapatid, naghihintay sila sa labas dahil nais nila siyang makausap. May nagsabi kay Jesus, nasa labas ko inyong ina at mga kapatid, ibig nila kayong makausap. Hindi ko sabi ng Lord. Muli sinabi niya, sino ang aking ina? Sino-sino ang aking mga kapatid? Ituro niya ang kanyang mga alagad at sinabi, sila ang aking ina at mga kapatid. Sapagkat ang sino ang sumusunod sa kalooban ng aking ama na nasa langit, iyon ang aking ina at mga kapatid. Hindi sinabi ni Lord, lahat kapatid ko. Lahat anak ng Diyos. No. Iba ang Panginoon niya, diba? May dinang sa kanya po mula sa bibig niya. May mga tinawag siya anak ng Diyos. Remember, ikaw at ako din. Dati hindi tayo mga anak ng Diyos. Sabi? We are God's word, we are in God's land. Tayo mga sinumpa ng Diyos. Tayo mga alipin sa kasalanan. Pero alam natin kung paano tayo naging mga anak ng Diyos. Pero let me just read in John chapter 8, simula verse 42. Sinabi ni Jesus, kung talaga ang Diyos ang inyong Ama, inibig sana ninyo ako sapagkat sa Diyos ako nanggaling. Hindi ako naparito sa sarili ko kagustuhan, kundi sinubo niya ako. Verse 43 ng chapter 8 ng John, bakit di ninyo maunawaan ang sinasabi ko? Hindi ba dito'y dahil sa ayaw ninyong tanggapin at ituturo ko? Ang diablo ang inyong ama. At ang gusto ninyong gawin ay kung ano ang gusto niya. Remember, minsan nabanggit ko ito sa akin po, sir, no? Kung ako isang araw, huwag naman sana, kung maluwin, isang araw, pangalan ko ang Panginoong Jesus at sabihin niya sa akin, anak ka ng diablo. Ano niyo po gagawin ko? Tatahimik ka lang ako, hindi na ako magpapakawa. Dahil hindi ko magkakamali ang Panginoon sa kanyang pagusga sa akin. Ano siya, amen? Hindi ko nasabi ko, Lord, pinipis ako sa sin. Lord, I don't like this. Maging mabuti. Hindi ko. Hindi na ako magbibisyon. Why? Nakaharap ko. Ang kaharap ko hindi nagkakakat eh. Nagpagusga. Yes, nasa tubig ng Panginoon, ang Diyos ang inyong Ama, ang gusto niyong gawin ay kung ano ang gusto niya. Nakita natin po yung comparison ng anak ng Diyos at di anak ng Diyos. Ang anak ng Diyos ay nakikinig sa ina.
Say amen. John chapter 1, verse 1 to 13, may pamilya versabi ito, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sila ay naging mga anak ng Diyos hindi dahil sa sinila sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawa ng tao. In other words, hindi ito magagawa ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. It's only God. O kaya tayo na-born again. It's only His way. Kaya tayo naging mga anak ng Diyos. So, ito'y biyaya ng Diyos na nagbigay sa atin ng karapatan o rights na maging anak ng Diyos. Isa po sa paborito ko pong katangian ng Diyos ay ang kanyang pagiging ama. O kung madalas kayo sumasama sa akin, kung narinig ko akong nananalangin, o may pinag-pray po ako, may sakit, ito, no? Yung po lagi ang ating pagulong sa Diyos, Lord, hindi lang kayo Diyos, hindi lang kayo makapangyarihan, ama kayo sa akin. Why? Bakit? Kasi ako na ama, wala akong masamang tinapay, magiging masamang tinapay sa mga anak ko. No matter what. And so, Lord, kayo perfect na ama. Kaya please, ama kayo, hindi lang kayo Diyos, hindi lang kayo Panginoon, ama kayo sa akin. Hindi mo kami. Kaya naman sabi ng Lord, kayo ba, pag may humingi ng tinapay yung anak nito, bibigyan nyo ba ng bato? Humingi ng isla, bibigyan nyo ba ng ahas? Lord, ama ka sa amin. At salamat, hindi lang kayo ama kayo na nasa langit. Hindi ko kapangyarihan sa lahat. Galatians chapter 4, so kung makita po natin, maricol na tayo naging mga anak ng Diyos dahil sa kalooban ng Diyos. Ginawa ng Diyos. Galatians chapter 4, 4-7, ngunit nang sumapit ang tamang panahon, siguro ng Diyos ang kanyang anak, na isinilang ng isang babae na mamuhay sa ilalim ng kautusan, upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo ay matuturing ng mga anak ng Diyos. Kaya tayo naging mga anak ng Diyos kasi merong Jesus na nagkatawang tao. At dahil kayo mga anak ng Diyos, isinubo niya ang Espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na tumatawag sa Diyos na Ama, Ama ko. Nakita natin yung triune God. Nandun ang Diyos anak, nandun ang Diyos Espiritu. Ginawa na kayo ng Diyos na mga anak at hindi na mga alipin. Ay dati yung kalagayan natin. At kung gayon, kayo'y mga tagapangmanan niya. Kaya, yung anak ng Diyos sa katabi mo, mayaman yan. Gaganyan-ganyan lang yan. Tagalakit yan. O kaya, huwag kayo parang laging dugi araw-araw. Hello? No? Bisa talaga, Pasko, kailan pa ako yayaman? Ngayon pa lang, naklamin na yung yaman. Dahil bilang po yung yaman na natataan sa akin sa langit, kayo amen? Bilang po yun. Kasi ang Diyos ay Ama, na nangako sa atin. Okay, ito na lang ako sa last part. Ito sa mga pakabata ko. Hindi ko po, sa last verse na babasahin ko, Malaki chapter 1. Malaki sa kaganapan isa. Again, I hope, bilang mga tatay, hindi lang tayo makita ang provider. Hindi tayo ama, dapat dalangin ang ating mga anak. At tayo mga ama na tinutularan ang Diyos Ama. And yes, kayo din ang pipili ng Diyos na tayo po ay makita natin siya na He is our provider. And yes, that He should be hallowed, He should be honored, He should be worshipped. Malaki chapter 1, and here I read, Malaki chapter 1, 6-8, pinagsabihan ni Yahweh ng mga pangyarihan sa lahat ng mga paring lumalagpastakan sa kanyang pangalan. Pinaparangalan ng anak ang kanyang ama at ng alipin ang kanyang Panginoon. Kung ako ang inyong ama, bakit hindi niyo ako idinalan? So, kung naman ninyo ako gawin Panginoon lang, ako ay inyong ama. I deserve your honor. I deserve your obedience. I deserve na ako'y inyong pagpinagan. Because I am not just a father. I am the Lord of hosts. Ako ang makapangyarihan ng Diyos.
ng San Sinuko. I believe you this two question. Kilala mo ba ang Diyos bilang ang Ama? Kilala mo ba ang Diyos bilang ang Ama? And second, palagay ko mas mahalaga ng tanong, anak ba natin? Anak ba natin? Lagi mo lang. Panginoon, maraming pong salamat. Salamat, Lord. Opo, hindi ka lamang Diyos sa amin. Hindi ka lamang Panginoon sa amin. Hindi ka lamang Panginoon. Diyos ang kapangyarihan sa lahat, Panginoon. Hindi kayo ang namin na nasa langit. Salamat, O Diyos. Salamat, Panginoon. Ito po, Lord, ang kalooban po sa amin, Panginoon, ay hindi lamang ako magtiwala kami sa lahat ng aming pangailangan sa araw-araw. Na kami ay humingi sa iyo, Panginoon, sa araw-araw ng pangailangan namin. Kundi ikaw ay aming sabahin, pinalangin, bigyan namin ng paggalang sa araw-araw sa pamamagitan ng pagsunod sa iyong kalooban, Panginoon. O Lord, Ama, hindi kami ng tawad sa mga pagkakataon, Lord, na hindi namin kayo magagalan bilang aming Ama na nasa langit. Panginoon, salamat dahil kayo ay Ama and you will always be a Father to us na nagpapaalala, opo, nagtutuwid, nagpapaano sa amin, pero hindi Panginoon ng mali ang pag-ibig nito sa amin. Kapag kayo ay naglaan sa amin ang pag-ibig nito ng mali, at kami na po Panginoon na nakuha ka ng mamanahin bilang sa langit mo. Salamat po, kapag naman sa ito nito. Pilipat ko yan, pilipat naman. Pilipat ko yan. Okay, salamat po sa salita ng Panginoon. Salamat dahil hindi tayo ang makaalala, hindi tayo ang dapat na gawin bilang mga anak, na talagang tunay na tayo magkasama sa Panginoon, na tunay na sumunod, at lalong higit sa ating mga ama.